So sa pag-upgrade naman, punta tayo sa system, then yung packages. So yung video natin ngayon ay about dito sa ating Microtech Hex, kasi merong nagtatanong kung bakit daw yung mga nabibili na ng Microtech Hex na bago ay wala pong FQ Codel. So hindi sila makapag-add kumbaga sa queue ng FQ Codel. Okay, so una-una mga ka-IT, yung Microtech Hex natin wala po siyang FQ Codel kasi kailangan natin i-check kung anong version. Kasi yung FQ Codel po ay available siya from version 7. So hindi po siya available sa version 6. So kung yung Microtech Hex natin ay version 6, so kailangan natin siyang i-upgrade to version 7 para maging available yung FQ Codel sa ating Microtech Hex. So ano nga ba yung FQ Codel? Okay, so meron tayo ditong ayan, FQ Codel, no? It is a powerful traffic shaping algorithm that helps to mitigate buffer bloat, reduce latency, and improve the overall performance of network connections. Yan, so kumbaga parang iwas high latency, no? Especially sa mga gaming natin. Okay, so ang gagawin natin dito mga ka-IT ay need nating i-upgrade muna yung ating Microtech Hex para maging available po yung FQ Codel. Okay, so yeah, ito bago pa lang yung ating Microtech Hex, hindi pa natin yan na check. So open tayo ng ating Winbox, and then mag-login tayo. Okay, so yung kanyang password, check natin dito. Password SDI, type ko na lang dito. SDI 4A4 98 Y tapos sa Y9, then click natin tong connect. Ayun, so nakalagin na tayo. So una, pagbago pa lang yung ating Microtech Hex at pag login natin, so ito na agad yung lalabas, no? Router default configuration. So pag tayo po ay gagawa, no, o tayo yung gagawa ng config sa ating Microtech Hex, or kahit mag-upgrade tayo, ay kailangan po natin muna itong i-remove yung mga current config dyan. So dito okay lang natin. Yan, so makasunyamize lang natin. Tapos ang gagawin natin dito ay i-reset natin yung ating router. Okay, so dito bago natin i-reset, tingnan natin yung ating version ng ating Microtech Hex ay naka version 6. Ayan, 6.49.17. So kung tingnan natin mga ka-IT sa kanyang system queues or sa ating queues at dito sa ating queue types, so pag nag-add tayo dito, wala po tayo dito makikitang FQ Codel o kahit yung ating cake. Okay, so hindi po siya available sa version 6. So kailangan natin i-upgrade ito sa version 7. Okay, din mamaya pagkatapos natin i-upgrade ay i-check natin ulit dito sa ating queues kung mayroon na bang available or makakapag-create na ba tayo ng queues using FQ Codel. Okay, so cancel muna natin to. Yan. So ang gagawin natin dito mga ka-IT, i-reset natin muna yung ating Microtech Hex. Punta tayo sa system, reset or remove configuration natin. Ito, reset configuration. Yan. Then i-check natin yung no default para wala talagang matitirang config dyan. Then reset configuration tayo. Yes lang natin. So ang mangyayari dyan, magre-reboot po itong ating Microtech Hex. Yan. So tutunog po yan. Okay, so nag-log out na tayo sa, ayun, tumunog na rin yung ating hex. Ayan.
Okay, nag-log out na tayo. Nag-log out na tayo sa ating Winbox. So, cancel natin to. And then, antayin natin dito na maging available ulit. Ayan, 00 na. So, ibig sabihin, nag-reset na yung configuration sa ating Microtech Hex. And then, pwede na tayo mag-login ulit. So, click lang natin yung MAC address. Tapos, ito sa password, wala na tayong password dyan kasi na-reset na yung config. Okay, then, click natin yung connect. Ayan. Ayan, so nakapag-login na tayo. So, dito, mag-prompt agad yung change password, no? So, pwede naman tong later on. Pwede naman nating i-create ngayon, no? So, i-cancel muna natin. Pwede na yun mamaya. Okay, so now, since na-reset na natin yung ating config sa ating Microtech Hex na bago, so, pwede na tayong mag-upgrade. So, take note, no? Version 6 po tayo. Yan. So, alamin natin, bago tayo mag-upgrade, alamin natin yung architecture ng ating Microtech Hex kasi marami pong architecture tong Microtech. So, dito kung pansin nyo, meron ditong MMIPS. Yan po yung architecture ng ating Microtech Hex, MMIPS. And then, pwede natin dito tingnan sa ating system. And then, sa resources. Ayan po. Okay, board, name, hex. Tapos, yung kanyang architecture. Yan po yung kanyang architecture, MMIPS. So, yan po yung kailangan nating i-download na architecture, no, sa website ng ating Microtech Hex para po sa panibagong version. Alright, so okay na natin to. So gagawin natin, magbukas tayo ng ating Google Chrome and then browse tayo sa website ng Microtech. Microtech.com. Okay, so dito sa microtech.com mga ka-IT, punta tayo sa software. Ayan, click natin yung software. Okay, so ito yung mga router OS, no? Version 7 na. Ayan. So 0.90 na siya. So ang gagawin natin dito mga ka-IT ay kailangan nating mag-download ng architecture na MMIPS. So ito po siya. Ayan, scroll down nyo lang po dyan. MMIPS. So piliin po natin yung stable kasi dalawa po yung nandyan. Stable saka yung testing. So dito po tayo sa stable. Okay, so kung pansin nyo, meron ditong iba't ibang architecture, no? ARM, ARM64, MIPS BE, tapos yung iba pa. SMIPS meron. So yung kailangan natin dyan ay MMIPS. Kasi yun yung meron, no? Yung nandyan sa ating Microtech Hex. So dito sa MMIPS, i-download natin ito yung main package. Click natin yan para ma-download. So dito lalabas na yan, downloading na. Ito, yan. Okay, downloading na siya. So antayin na natin niya matapos yung download para makapag-proceed tayo sa ating upgrade. Okay, so yun ang mga ka-IT, tapos na. So, yan. Kung pansin natin, MMIPS.npk. Okay, so mayroon siyang 10 MB. Okay, so buksan natin itong folder na to. Click natin yan para makita natin yung location. So, andito siya sa aking download. So, tandaan po natin yung location niya kasi doon po natin siya i-locate para i-load namaya sa ating upgrade. So, pwede na itong i-close. Yan. Then, after that mga ka-IT, balik tayo sa ating Winbox. And then, pwede na tayo mag-start ng ating upgrade. So, sa pag-upgrade naman, punta tayo sa System. System. Click natin yung System. Then, piliin natin yung Packages. Ulitin ko lang. System. Then, yung Packages. Click natin yung Packages. Ito. Yan. Then dito sa package list, makikita naman natin, no, router MMIPS, yung current architecture niya ay 6.49.
0.7 pati na yung iba na nandyan. Okay, so ang gagawin natin palitin muna natin to, minimize natin, no? Yan, and then i-open natin yung location ng ating dinownload. Open na ako dito ng Windows Explorer, then palitin ko lang din. Yan, so meron tayong dalawang window dyan. Okay, yan. Tapos yung gagawin natin dyan mga ka-IT, hanapin natin sa ating download ito. Yan, itong router 7.19-MMIPs NPK. So gagawin natin, i-drag lang natin to papunta dito sa package list ng ating Microtech Hex para mag-start na sa pag-upgrade. Okay, i-drag lang natin yan papunta dito. So automatic na siya mag-start uploading files. So 10 MB. Ayan. So ganyan lang po yung process niya. Antayin na natin na mag-load yung 10 MB. Ayun, so tapos na. Okay, so andyan na siya. Then after that, so i-restart natin yung ating Microtech Hex dito sa ating Winbox. Restart natin siya ng kusa or manual kumbaga, para take effect yung ating upgrade na ginawa. Okay, so pansinin nyo once again, naka 6.449 pa siya yung version natin. Alright, so i-restart na natin or i-reboot yung ating Microtech Hex. Punta tayo sa system, then reboot. Yan, so manual po natin siyang i-reboot. Click natin yung reboot, then may labas dito na confirmation, yes lang natin. Ngayon, so nalog out na tayo sa ating Winbox, and then yan, nagre-reboot na yung ating Hex. So tutunog po yan pag nag-reboot. Yung ating lapis at ballpen nandito yan. So medyo matagal-tagal po ito, so antayin-tayin nyo lang. Antayin-tayin ng mga ka-IT para masundan talaga natin, ha? So medyo matagal-tagal po to yung pag-reboot niya. So shout out pala dyan sa lahat ng mga ka-IT natin na nagpa-shout out. Ayan, so tumunog na siya. Next, tutunog ulit siya ng dalawa. Ibig sabihin, ready na yung ating Microtech Hex. Ayun, tumunog na ulit ng dalawang beses. Okay, blinking pa yung ating port. Ayun, ilaw. Ayan, so mukhang stable na mga ka-IT. So after that, balik tayo sa ating Winbox, at ito, na-detect na naman siya. So kung pansin nyo dito pa lang, no, sa ating Winbox ay makikita na natin dito yung version available, version 7.9 na. So dito pa lang lumabas na kaagad. Okay, so para ma-double check natin, login tayo ulit sa ating Winbox. So click na natin yan, and then connect ulit tayo dito sa gilid. Yan, click natin yung connect. Okay, try natin ulit. So kung pansin nyo mga ka-IT, no, hindi tayo maka-login. So ulitin natin. Yan, kasi meron ditong error. Palasin na natin to. Mukhang madumi na yung ating screen. Yan, sabi dito, error, router requires newer Winbox, please upgrade. Okay, so ibig sabihin, lower version na rin na itong ating Winbox na ginagamit sa ating laptop. So kailangan na rin natin magpalit. So version 3.4 yung ating Winbox. So kailangan na rin natin mag-download ng panibago. So mag-download tayo. Balik tayo sa ating
website ng ating Microtech. Then dito, meron tayo makikita ng Winbox. So dito pa rin po yan sa software kung saan natin din-download yung architecture ng ating Microtech Hex. So dito sa taas, no, meron ditong Winbox 4.0. So i-download po natin yan. Piliin po natin yung 64-bit, yung architecture din ng ating laptop kung ano yung gamit natin. So download natin yan. And then nilabas na rin dyan dito yung download process. Ito po siya. Okay, so antayin-tayin na natin yan mga ka-IT matapos yung download. Ayun, so tapos na. Ayan, so Winbox 23 MB. So open natin, click natin ng folder. Oops, nag-blur. Diyan, click natin yung folder. So naka-zip pa siya, so kailangan natin siyang extract. Ayan. Extract muna natin. Ito, using Winbox. Ayun, so nandito na yung kanyang extracted folder. Winbox, Windows. So open natin yan. Ayun, so meron na dito winbox.exe. So open natin yan mga ka-IT. Ayun, so ito na yung pinaka latest update ng ating Winbox. So Winbox 4.0 na. Okay. So dito mayroon nang lumabas, no? Ito siya. Na-detect na rin dito automatic yung ating Microtech Hex. So click lang natin yung kanyang MAC address, and then wala naman tayong password pa na nilagay. So click natin yung connect. Ayun, oh. Wow. So nakalagin na tayo mga ka-IT. So after nating makalagin mga ka-IT ay of course punta tayo sa ating system para ma-check natin, no, yung version doon. So system, then punta ulit tayo sa resources ulit. Eto. Ayan. Okay, so dito makikita natin yung version 7.19 na. Tapos yung architecture, no, same lang po yung architecture. Okay, so kanina 6.14, ngayon ay 7.19 na. So now i-check natin kung meron na ba tayo ditong FQCodel, kung makapag-create na ba tayo ng queue using FQCodel. So punta tayo sa ating queues. Ito. And then dito punta tayo sa ating queue types. Dito sa queue types, click natin yung new. Okay, so dito sa kind, check natin yung drop down arrow kung meron tayong makitang FQCodel dyan. So click natin. And ayun, oh, so meron na nga. Yan, so meron na pong FQCodel dito. Andito rin yung cake. So dito, pwede na tayo dyang select FQCodel. So, then type natin dyan FQ. So depende po sa atin. Okay, makapag-create na po tayo dyan ng queues, no, using FQCodel. So ganun lang mga kadali mga ka-IT kung paano natin i-upgrade yung ating mga Microtech Hex pag tayo po ay gustong gumamit ng FQCodel. Okay, so sa may mga katanungan po dyan ay paki-comment lang po sa ating video, and of course sa mga nais po din ng order ng Piso Wi-Fi sa atin at parts, mga licenses, so available po sa atin. PM lang po kayo mga ka-IT dito sa ating page, ka-IT Piso Wi-Fi.